Ayan, alam ko po masarap matulog pag ganitong oras. Pero, hello, wag natin sayangin yung maririnig niyong salita ng Diyos. Amen. Wow, napaka dami natin ngayon Punong-puno. Yes, oh. Hindi na yan masama sa first time. Amen. No, tama po yung sinabi ng ating MC na napakahalaga na may pinangahawakan tayong salita ng Diyos. Sino po rito may pinangahawakang salita ng Diyos? Taas ang kamay. Yan, dapat may pinangahawakan po tayo. No? At ang lagi naming sinasabi po rito, para yung salita hindi naaagaw sa inyo o hindi nasasayang, lagi po kayo magbabasa. Amen. Sinabi ni Pastor Tony kanina yan, sino rito ang nagbabasa ng Biblia? No? Ang konti nung nagtaas, ang konti nung nag-amen. Alam niyo po, kahit 1 taon na po kayo, hindi po namin maibabahagi. Sabi nga ni Pastor Tony, napakaraming pangako ng Diyos sa kanyang salita. Pero kahit 1 taon na po kayo umaaten, hindi po namin masasabi lahat yan. Hello, meron po kayong dapat gawin. Dapat kayo mismo binubuksan nyo ang salita ng Diyos. Sabi nga ng inawit natin kanina, ang kailangan natin ay babad. Saan? Sa salita ng Diyos. Amen. Dahil sa kanyang salita, naroroon ang kanyang pangako. Amen. At ang sabi rin ng MC kanina, napakahalaga na tayo'y nananalangin sa Panginoon. Hello. Para yung pangako ng Diyos. Kasi ang panalangin natin nakadepende rin naman sa kanyang salita. Huwag kang lalayo ron para yung panalangin mo nasa kanyang kalooban. Amen. Minsan kasi ang panalangin natin wala sa kalooban ni Lord Amen. Kompleto po ang Biblia. Kapag pinanghawakan mo ang kanyang salita at ikaw ay lumalakad sa kanyang kalooban, hindi namamali ang Diyos. Ang pagpapala ng Diyos ay kasunod nun. Amen. Yung kanina inawit natin, sa kanyang latay, ang ating mga karamdaman ay gumaling. Galing ba sa salita ng Diyos yung inawit natin? Amen. Hindi tayo lumalayo. Yung mga inaawit nating pagpupuri sa Panginoon, mga pangako ng Diyos yun. Ako ay di iiwan o pababayaan man. Pangako mo'y aking panghahawakan. Yan po ay naisulat dahil naranasan ng Panginoon, naranasan ng umawit yung salita ng Diyos. Amen. Hindi yan inaawit lang na para tayong nasa mundo. Yan po ay espiritual na pagsamba sa Panginoon. Amen. Kaya minsan kahit walang tugtugan, pag nasa bahay ka, umaawit ka sa Panginoon dahil buhay sa iyo ang pangako ng Diyos, naiiyak ka pa Amen. Naranasan nyo na ba yan na naiiyak kayo, nagpupuri kayo sa Panginoon, umaawit kayo, walang instrumento? Minsan yung instrumento, nagkokos pa yan ng emosyon mo Pero iba yung feeling na kayong dalawa ng Panginoon, umaawit ka sa Kanya, yung heart mo, binubuksan mo sa Panginoon, tapos nakikita mo, umiiyak ka. Naranasan ko nga yan minsan, naikwento ko na to, nagpapatugtog ako nung ako po'y nagtatrabaho pa, nasa opisina ako dahil ang aga ko, nagpatugtog ako ng hindi siya worship song, yung masayang awitin. Pero kahit masaya yung awitin, naiiyak ako sa tuwa. Amen. Ang saya-saya ng awitin pero tumutulo yung luha ko. Hindi dahil nalulungkot ako, kundi masaya ako sa presence ni Lord. Amen. Pag naranasan niyo po ang presensya ng Panginoon, sa sinasabi ni Sister Gwen, na napakahalaga na tayo'y manalangin kasi po ang pananalangin ay pagpasok sa presence ni Lord. Amen. Yung nagbababad ka, yung kanyang salita, binabasa mo, kapag ikaw ay nagbabasa, hello, nakikipag-usap sa iyo ang Diyos. Sa panalangin, ikaw ang nakikipag-usap sa Diyos. Pero kapag nagbabasa ka ng kanyang salita, nangungusap si Lord sa iyo. At yung mga pangako na ilalagay sa puso mo. Amen.
nagkakaroon ka lalo ng uhaw. Di ba? Sabi ng awitin natin kanina, para kang usa na nauuhaw. Sino rito nauuhaw sa salita ng Diyos? No, naalala ko po, nung ako po ay bagong Kristiyano, pagkagaling ko sa trabaho, kakain ako ng hapunan, nagsisimula na ako magbasa, uhaw na uhaw ako. Parang gusto ko nga tapusin ng isang madaling magdamag yung Word of God sa uhaw ko sa Panginoon. Gabi-gabi yun, ganun yung naging routine ko. Amen. Hindi sa pinagmamalaki ko, siguro nabasa ko na ng buo ang Biblia. Noong time na yon, sino na rito nakabasa ng Biblia? Baka 10 taon na kayo. Hindi nyo pa nababasa. From Genesis to Malakay. Genesis to Revelation. Amen. Alam nyo po, sabi ko nga sa inyo, kahit 2 taon na kayo rito, hindi nyo mababasa yan ng buo sa pakikinig nyo lang sa amin. Meron po kayong dapat gampanan. Dapat kayo mismo sa inyong tahanan, binubuksan nyo ang salita ng Diyos kasi madadaya kayo ng kaaway, maaagawang kayo ng mga pangako ng Diyos. Pag hindi nyo alam, pag wala kayong dinideclare sa panalangin nyo na pangako ng Diyos, nananakawang kayo. Nananakawang kayo, kapatid. Amen? So ang ating team, ang sabi kanina, no? I'm holding on to you. Saan? Sa mga pangako ng Diyos. Dahil ang pangako ng Diyos ay maaasahan. Magpakailanman, sabi nga ni Pastora Belinda kanina, yung na-receive niyang word. Sino narito kanina? Ano na-receive ng ating pastora? Anong word? Maglalaho ang langit at ang lupa, ngunit ang aking salita, sabi ng Diyos, ay mananatili. Kaya napakahalaga na yung salita ng Diyos nasa inyo kasi mawawala sa inyo ang lahat, ang material na bagay. Ngunit ang salitang naitanim sa inyong mga puso, hindi na kayang agawin ng kaaway yan. Palakpakan po natin si Lord. Amen. And through prayer, no, sabi nga ni sister, no, sa pananalangin, napakahalaga na binabalutan natin ng mga pangako ng Diyos ang ating pamilya. Amen. Iingatan sila. Hello. Pwede mong i-claim ang promise ni Lord sa pamamagitan ng panalangin. Hello. So, proceed po tayo. Sa ating first slide. Ay, wala to. So, ang title po ng ating pag-uusapan, maiksi lang to, The Promise of Great and Mighty Things. Sino gusto niyan? May pangako ang Diyos, great and mighty things. Sa Jeremiah 33:3. Ano nakasulat dyan? Ayan. Call to me, and I will answer you and show you great and mighty things which you do not know. May pangako ang Diyos, great and mighty things. When you call unto God, pag lumapit ka sa Kanya, tumawag ka sa Panginoon, nanalangin ka sa Kanya, tapat ba ang Diyos? Yes, tapat po. Amen. Sa pamamagitan ng ating pagtawag sa ating mga panalangin sa Panginoon, kung haharap tayo sa Kanya, magpapakumbaba. Kasi ang taong nananalangin, nagpapakumbaba yan. Ang taong hindi nananalangin, may pride. Amen? Bakit ko po nasabing may pride? Kasi hindi niya na ina-acknowledge si Lord. Parang feeling niya, well, hindi naman totoo yan eh. Bakit pa ako mananalangin? Parang hindi siya nagtitiwala sa salita ng Diyos. Hindi totoo yan. Sino rito ang hindi nananalangin? Praise God. Sino rito ang nananalangin? Baliktarin natin. Taas ang kamay. Ay, mga youth, nakita ko na. Ha? Nananalangin pala, sir. Mga youth.
I-assign mo na yan. Okay, call unto me, ang ating pananalangin. Hinahanap ni Lord yan. Gusto ng Panginoon yung fellowship natin sa Kanya. Amen. And through prayer, tayo po ay nakikipag-usap sa Diyos. Kaya hindi mo pwedeng sabihin, ikaw ay may relasyon sa Diyos kung walang panalangin. Kung walang pag-uusap. Sino rito may asawa na? Taas kamay. Taas kamay, parang ayaw nyo aminin ah. Yung dalawa sa gitna, pastor, parang magkagalit kayo. Subukan nyo, mag-asawa kayo. Hindi kayo nag-uusap. Sabi nga ni Pastor Tony kanina minsan nga nasa hapagkainan na mag-asawa, magkasama sa bahay Di nag-uusap. Nandun lang sa sopa yung isa nasa kwarto, text na lang ang usapin. Walang proper communication, walang intimate relationship. Subukan yung ganun ang gawin nyo in 6 months. Magkasama kayo sa iisang bubong. Kahit yung mga anak nyo, kasama nyo sa bahay, walang prayer. Sasabihin nyo, maayos ang relasyon nyo sa anak nyo. No. Baka mas open pa sila dun sa barkada nila Nagsasabi ng problema kaysa sa inyo mga magulang. Bakit? Pag walang communication, hindi maayos ang relasyon. Amen. Kaya nagiging effective ang isang relasyon dahil sa communication. Ganon din, kaya nagiging effective ang promise ng Panginoon dahil sa panalangin. Amen. Alam naman ng Diyos kung ano yung kailangan mo. Sinabi niya na sa kanyang salita. Pero ang gusto ng Panginoon, manampalataya kang kaya niyang gawin. Through prayer, lalapit ka. Nagiging effective siya. Amen. Kaya napakahalaga, tinuturo namin sa inyo, magbasa, manalangin, magpas. Kasi para maging effective, yung mga nais mong gawin, yung mga desisyon mo, hindi ka malayo sa Panginoon, nananatili ka sa Kanyang pangako. Amen. Kung meron kang desisyon, mamaya dadaanan natin, effective ang prayer kung meron kang isang bagay na gustong desisyonan. Teacher Carlen, nandiyan ka ba? Ito pala. Asarap ko. Effective ang panalangin, ang fasting. Kung meron kang isang bagay na gustong desisyonan o kung meron kang pinagpipilian, nahihirapan ka, alin sa dalawa? Si Aida, si Lorna, 3 pala. Sabi na ata ito hello, lapit sa Panginoon. Para hindi ka mamali, mapunta ka kay Delilah. Amen. So call unto me and I will show you great and mighty things which you do not know. Lapit ka sa Panginoon at hindi ka mabibigo sa Panginoon. Palakpakan natin si Lord. Saan ba ako? Title pa lang yun no? Ito. No, call unto me. Sabi diyan, tayo'y itinilagan niya ng una pa upang ampunin sa kanyang sarili sa pamamagitan ni Hesukristo ayon sa kanyang kalooban. Dahil kay Kristo, tayo po ay naging karapat-dapat sa Panginoon. Itinalaga tayo, no? Sabi diyan, naging anak tayo ng Diyos. Inadapt sa English. Amen. Inadapt tayo, inangkin tayo, inari tayong ganap ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Ngayon, nagkaroon tayo ng access. Makalapit sa Ama. Amen. At yung mga pangako niya, no, naging posible na ating mapangahawakan, hindi dahil naging mabuti ka o hindi dahil sa gawa mo, kundi dahil kay Hesukristo sa pamamagitan ng kanyang anak. Naging anak tayo ng Diyos. No, sabi ng Biblia, tayo'y dati yung mga kaaway ng Diyos. Ngunit dahil sa ginawa ng Panginoong Hesus, tayo'y naging anak.
inadapt tayo, inari kang sarili niyang anak. Amen? At ang sabi ng verse na kasunod, ito ay sa kapurihan ng kaluwalhatian ng kanyang biyaya na kung saan tayo ay ginawa niyang katanggap-tanggap sa kanyang minamahal. Sino yung minamahal? Si Kristo. Naging katanggap-tanggap tayo dahil sa kanyang minamahal na anak. Sabi mo sa katabi mo, kapatid, katanggap-tanggap ka na. No? Yan ang totoo. Na tayo ay naging katanggap-tanggap. Kaya yung panalangin natin sa Panginoon, katanggap-tanggap na rin sa Diyos. Amen. Dahil kay Kristong namagitan sa atin, sa Ama. Kaya sabi ng Panginoon, Panginoong Yesus, kung mananalangin kayo sa aking pangalan. Amen po ba? Ang paglapit natin sa Panginoon, sa panalangin, sa pamamagitan na ng kanyang minamahal na anak. Amen? Walang ibang daan, sabi ng John 14:6, patungo sa Ama, kundi yung kanyang anak. Ako ang daan, ako ang katotohanan, at ako ang buhay. Sino man ay hindi makakapunta o makakatungo sa Ama, kundi sa pamamagitan nino ng kanyang nag-iisang anak. Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. Next. Sabi po rito, sapagkat kahit gaano man karami ang pangako ng Diyos, tutuparin niyang lahat ito sa pamamagitan ni Kristo. Yung mga pangakong pinangahawakan mo, kapatid, lahat yan sa pamamagitan ng kanyang anak. Ginawa ni Kristo yung hindi natin kayang gawin. Amen. Hindi natin kayang alisin ang ating sarili. No, linisin ang aking sarili upang maging karapat dapat humarap sa Ama. Kaya ibinigay niya ang kanyang buhay. At ang maganda ron, kapatid, hindi lang buhay na walang hanggan. Amen. Yung mga pangako ng Diyos sa atin, yung mga sinabi niya sa kanyang salita, matutupad sa pamamagitan ni Kristo. Kaya sabi ko sa inyo sino rito ang may pinangahawakang pangako? Baka 3 lang pangako mong alam. Hello? Napakaraming pangako ng Diyos. Kaya minsan hindi natin ma-experience, kulang tayo sa pagbabasa. Amen. Pag tinanong kayo ni Pastor, magbigay ka nga ng 10 pangako ng Diyos sa'yo. Kaya mo? 10? Baka 2 lang o 3 lang. Yun yung sinasabing nananakawang ka. Ang daming pangako ng Diyos, pag binasa mo ang kanyang salita, ang daming pangako ng Diyos sa atin. Kaya lang ang nakakalungkot, konti lang ang nakakaranas nito. Amen? Kaya hindi maka-breakthrough ang maraming Kristiyano, walang alam sa salita. Kanina kinote ni Pastor Tony, my people are being destroyed for lack of knowledge. Kaya tayo nawawasak ng kaaway dahil kulang tayo sa kaalaman patungkol sa Diyos. Samantalang iniwan na po sa atin yung salita niya. Ang kailangan na lang natin gawin, pag-aralan, basahin, sabi ng Joshua 1:8, araw at gabi, pagbulay-bulayan. Amen. Upang sa pamamagitan at noon ay masunod mo ang lahat ng nakasaad doon. Sa ngayon, ikaw ay magtatagumpay at mananagana. Minsan, yung principle ng Bible, binabago natin. Kinakalimutan natin ang salita ng Diyos, pero gusto natin magtagumpay at managana. Kapatid, alamin mo ang kanyang salita. Yung kanyang mga pangako, kompleto na yan Sabi nga ng Matthew, unahin mo siya. Ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran. Lahat yan, idadagdag na lang Hindi na natin pwedeng baguhin yan. Yan na po ang prinsipyo ng Diyos kung paano mo maranasan sa Kanya ang kanyang mga kamanghamanghang gawa. Yung great and mighty things. No, na magugulat ka na lang. May darating na pagpapala sa iyo. Amen. Ate B, out of nowhere.
Nagulat na lang siya dahil may pangako ang Diyos na siya'y pagpapalain. Hindi niya kaano-ano, dumating yung kanyang mana. Palakpakan natin si Lord. Wala naman sa hinagap niya yun eh. Pero kilos po ng Panginoon yun. Amen? Ganun po, gumawa ang Panginoon kung tayo ay humahawak sa kanyang salita, kung meron kang alam na kanyang pangako. Kung lagi kang nakikipag-isa sa Panginoon. Hello, wala na po kaming pwedeng iba pang ituro, kundi yung nakasulat na po eh. Amen. Kaya lang minsan, kailangan po kayong i-encourage, ipaalala lagi sa inyo, kaso kahit lagi po namin gawin ito linggo-linggo, kundi nyo naman hahakbangan, kundi nyo rin gagawin, nananakawan kayo. Nananakawan kayo, kapatid. Sabihin mo sa katabi mo, kapatid, huwag kang magpapanakaw. Maaring hindi ka nananakawan ng material na bagay ngayon, pero may mahalagang nananakaw sa iyo ang kaaway na hindi mo alam. Amen. Halimbawa, ngayon, natutulog ka sa gawain. Pero wala naman natutulog. Halimbawa lang, natutulog ka. Nananakawan ka ba nun? Yes. Kasi yung mga pangako, yung salita ng Diyos, ibinabagsak ngayon eh. Kaso, natulog ka. Hindi mo narinig. Amen. Pag uwi mo, nagbulay-bulay ka, ano ba yung mensaheng narinig ko? Wala, nakatulog yata ako. Amen. Pero yung mga nakinig, yung mga bukas ang puso, ay mga tumanggap. Pumalakpak yung mga tumatanggap sa oras na ito. Tanggapin mo para sa iyo yan eh. Sabi mo ulit sa katabi mo, kapatid, tanggapin mo para sa iyo ang pangako ng Diyos. Yes, para sa iyo yan. Walang edad para sa mga pangako ng Diyos. Kahit bata ka, kahit kabataan ka, kahit senior citizen ka, ang pangako ng Diyos ay para sa atin. Amen. Next, ang sabi diyan, mula kina Pablo at Timoteo na mga lingkod ni Kristo Jesus. Sino yung mga lingkod dito? Tayo po na mga naglilingkod sa Panginoon, no? Yung mga tayo yan, mga members, leaders, lahat yan. Basta naglilingkod, nasa Panginoon. Sabi diyan, para sa mga taga-Pilipos na mga hinirang ng Diyos at sumasampalataya kay Kristo, gayon din sa mga tagapangasiwa at tagapaglingkod. Tayo yan, yung mga nangangasiwa, mga leaders. Amen. Verse 2, sabi dito, sumainyo nawa ang kagandang loob at kapayapaan ng Diyos. Si Pablo to. Pag sinabing sumainyo nawa, ipinananalangin niya. Dalangin ni Pablo para sa mga leaders, sa mga miyembro ng Church of God, no? Yung kagandang loob at kapayapaan ng Diyos na ating Ama at ng Panginoong Hesukristo. Verse 3, nagpapasalamat ako sa aking Diyos tuwing naaalala ko kayo. Very familiar verse. Pero sino rito ang nagpapasalamat sa Diyos? Nananalangin para sa kanyang kapwa mananampalataya? Meron ba? Di nga. Naaalala nyo ba yung mga leaders nyo, mga pastor nyo, mga mentor nyo sa inyong panalangin? Hello? O hindi nyo sinasama sa panalangin? Ang prayer nyo laging pansarili. Yun tayo noon. Paglalapit sa Panginoon, ang prayer, pangsarili. Pero nung tayo nakakilala sa Panginoon, ang panalangin natin ay para rin sa iba. Amen. Ang sabi po diyan, ako'y nagagalak tuwing ako'y nananalangin. Amen? Para sa inyong lahat, sabi ni Pablo. No? Pag siya'y nananalangin, pag nagagalak, masaya yan. No? Dahil alam ni Pablo, yung pinapanalangin niya ay mga tinawag ng Diyos at hinirang. At binibigyan niya ng importansya yung mga hinirang ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang pananalangin. Kaya tinatanong ko sa inyo,
Sino nagbibigay ng importansya sa amin? Sa aming mga leaders. Sinasama nyo kami sa prayer. Amen. Hindi yung pagiging makasarili lang ang panalangin nyo. Lord, puro ikaw. Ang sentro ng panalangin mo, nagsimula sa'yo, natapos sa'yo. Hindi na tayo yon. Amen. At ang sabi diyan, dahil sa inyong isa sa pagpapalaganap ng magandang balita tungkol kay Kristo, mula nang ito'y inyong tanggapin hanggang sa kasalukuyan. Nagsimula ito nung tayo'y umibig sa Panginoon. Amen. Natitiyak kong ang mabuting gawang pinasimulan sa inyo, yung mga pangako ng Diyos. Tiyak po ba? Tiyak, alam ni Pablo na yung mga pinangahawakan niyong salita na pinasimulan ng Diyos sa buhay niyo, ano sabi diyan? Lulubusin. Kaya kapatid, hindi pa tapos si Lord sa'yo. Hindi pa tapos ang Panginoon sa'yo. May pinagdadaanan ka man, hindi pa tapos ang Panginoon. Hello, hindi ka iiwan ni Lord at hindi ka niya pababayaan. Kung ano man yung pinagdaraanan mo ngayon, sabi ng inawit natin, magtiwala tayo sa Lord. Dahil hindi ka niya ilalagay sa isang sitwasyon na hindi mo kaya. At ang maganda ron, kasama mo ang Panginoon. Palakpakan natin si Lord. Panghawakan mo to. Lulubusin ni Lord yung pinasimulan niya sa iyo, kapatid. Amen? Alam ko, nung nakilala mo ang Panginoon, ang unang napakagandang bagay na ibinigay at sinimulan sa ni Lord ay magkaroon ka, no, ng magandang plano sa Kanya. Yung plano ng Diyos, nakita mo. Amen. Bukod sa buhay na walang hanggan na ibinigay niya, yung plano ng Diyos nakita mo. Parang ako, nung nagsimula ako sa Panginoon, ang hirap. Alam nila, pastor, yan, yung buhay namin. No? Kung hindi ako kakayod, hindi ako kakain. Pero ngayon, nakatambay lang ako 1 linggo sa bahay. Amen. No? Gagawa, konting oras, uuwi, pero hindi kami pinabayaan ng Panginoon. Bakit? Gawa ko ba? Gawa ni Lord. Kasi may plano siya eh. Amen. Iba yung plano ng Diyos sa plano mo. Maganda plano mo, oo, pero kung susunod ka, mas maganda plano ng Panginoon. Nung tinawag ako ng Panginoon, nakipag-bargain ako sa Panginoon, sinabi ko kay Pastor yan, after 10 years, Lord, tsaka ako magpo-full time. Bakit 10 years? Tanungin nyo. Kasi in 10 years, 2014, nagsimula ako dun sa company huli kong pinasukan. 2014. So, 10 years, bilangin nyo, 20, 24. Sabi ko, after 10 years, Lord, tsaka ako magpo-full time. Bakit? Kasi graduate na si Jan. At si Abby medyo na late lang. Dapat graduate na niyan this year. Tama? Pero next year. So, sinecure ko muna. Tama ba? Sinecure ko muna yung 2 anak ko. Na pagkatapos, si Job, kaya na yan. Pero hindi eh. Plano ko yun eh. So, nag-resign ako, hindi 2024. 2020. Pandemic time. Pagka-resign ko, ito na. Actually, 2019 ako nag-resign, no? December 1, 2019, nagpasa na ako ng resignation. Para effective January 1, 2020, wala na akong work. Ang kaso na-extend lang kasi yung magiging kapalitan ko, pumasok February, birthday ko pa. Sino nakakalam ng birthday ko? February. Oh, alam nyo na ha. Pagandahan nyo na. Joke lang. February 12, dumating yung kapalitan ko. Hanggang February 29. Kasi leap year yun eh. Yung 2020. Meron siyang February 29. So, huling pasok ko, February 29. Pagdating ng March 15,
2 weeks after ko mag-resign, lockdown. Wala akong trabaho. Yung tinayo kong shop dyan sa tapat ng bahay namin, kakabukas lang, sarado. Hello, sabi ko, Panginoon, tinawag mo ba ako? Biruin niyo, nagbabayad ako. Bahay namin, nangungupahan kami, nagbabayad din ako ng upa doon. Pero walang kita. May wifi doon, may wifi din dito. May kuryente din dito, yung minimum nila. Sabi ko, Lord, bakit nagkaganito? Kung kailan nag-resign na ako at full-time, tsaka yung negosyo kong binuksan na maliit, sarado, almost 5 months. Pero alam niyo po, kumilos ang Panginoon. Bri nyo, pandemic time, nakalipat ako ng bahay, worth 15K. Naglilipat kami. Pinrovide ni Lord ang lahat. Hanggang yung buong December na yon, napakahina. Pero hindi kami pinabayaan ng Panginoon. 2024, dapat last year pa lang ako magre-resign. This year. 2024 ngayon, di ba? Dapat this year pa lang. Pero 2020 ako pinag-resign ng Panginoon. Parang sinabi ni Lord sa akin noon, kung susundin kita, paano ko mapapatunayang ako ang gagawa at magpo-provide sa iyo? Hindi mo mararanasan kung susundin mo yung sarili mo. No? Kaya ang pinupunto ko rito, kung ikaw ay tinawag ng Panginoon, sumunod ka lang. At hindi ka pababayaan at iiwan ng Panginoon. Siya ang magpo-provide. Totoo yan. Walang tinawag ang Diyos. Pag binasa nyo ang Biblia, wala siyang tinawag na pinabayaan niya at iniwan niya. Wala siyang ginutom. May namatay ba sa gutom na kanyang lingkod? Wala. Kaya huwag kang matakot, kapatid, na sumunod sa Panginoon. Hello! Kung tinawag ka ni Lord, siya ang bahala sa iyo. Sagot ka niya. Sabi mo sa katabi mo, kapatid, sagot tayo ni Lord. Yan, bihikol na kayo. Next, sabi diyan, verse 7, kayo'y laging nasa aking puso, kaya dapat lang napahalagang ko kayo. True prayer yon. Sinasabi ni Pablo, ipinapanalangin niya itong mga lingkod ng Diyos. At ang sabi niya, yung kanyang panalangin, pagpapakita ng pagpapahalaga mo sa iba. Amen. Yung ating panalangin, hindi lang pansarili yan. Dapat marunong din tayong manalangin para sa kapwa natin. Amen. Effective yan sa Panginoon. Sabi diyan, pahalagaan ko kayo ng ganito. Magkasama tayong tumanggap ng... Magkasama po ba? Magkasama. Ang sabi diyan ng Diyos, noon pa man nang ako'y malayang nagtatanggol at nagpapalaganap ng magandang balita, at kahit ngayong ako'y nakabilanggo. Grabe si Pablo, no? Hindi naaagaw ng kaaway ang pangako ng Diyos sa kanya. Kahit siya'y nakakulong, yung kagalakan sa puso hindi naaagaw. Amen. Minsan tayo dumaan lang sa maliit na problema. Parang bagsak na eh. Amen. Samantalang si Pablo nakakulong. Amen. Pero yung kagalakan ng kanyang puso, yung joy na nagmumula kay Lord, hindi kayang agawin. Sino rito binaha katulad ko? Amen. Hindi kayang agawin ng kaaway. Kahit nasira yung rep namin, inabot ng baha, yung ilang mga gamit namin, yung paninda namin, school supplies. Hello. Yung mga gamit namin, yung mga for repair na pwede pa sanang pakinabangang printer, 3 yon. Wala na, wash out. Pero sabi ko sa Panginoon, Lord, papalitan mo yan. Amen. Pwede na akong malungkot, pwede na akong magreklamo kay Lord. Montik pa nga yung sasakyan ko eh. Pero sabi ko, Lord, kung aabutin yan, papalitan mo mas malaki yan. Ganun ang deklarasyon ko, Lord, sa iyo naman yan eh. Kung aabutin yan, yung mga kasama ko kasing may-ari ng sasakyan dyan, mga lugmok na. Pero ako sabi ko, Lord, kung kukunin mo yan, hindi naman akin yan eh. Sa iyo yan, alam ko.
papalitan mo yan. Palakpakan natin si Lord. Huwag tayong magpapaloko sa kaaway. Nabibigyan ka ng kalungkutan dahil sa isang bagay. Amen. Sabi nga ni Pastora kanina, maglalaho ang lahat sa langit at sa lupa. Yung mga yaman ng mundo, maglalaho yan. Pero ang kanyang salita, mananatili. Amen. Pansamantala lang yan. Dapat nakapokus tayo sa pang-eternal na bagay na binigay sa atin ng Panginoon. Sige po, isa pang palakpak sa Panginoon. Sabi po dyan, verse 8, saksi ko ang Diyos na ang pananabik ko sa inyong lahat ay kagaya ng pagmamahal sa inyo ni Jesu-Kristo. Verse 9, idinadalangin ko sa Diyos na ang inyong pag-ibig ay patuloy na sumagana at masangkapan ng malinaw na kaalaman at sa pagkaunawa. No? So pinakikita rito, yung pananalangin napakahalaga para sa iba. Hello. Kaya meron tayong morning prayer, tama? Yung morning prayer natin, hindi lang sa atin yon. Nakapokus kanino yon? Para sa mga kapatiran, kahit sa mga pamilya ng mga kapatiran na hindi natin kaano-ano, sinasama natin sa panalangin. Bakit? Mahal din sila ng Panginoon eh. Amen? Kung paano ka nakarating dito, kahit noon na wala ka rito, nakarating ka dahil sa panalangin. Katulad ko po, ako po'y produkto ng panalangin. Napaka-effective po ng prayer. Nung makita ko ang pangalan ko, no? Brother Benji Olid, Salvation. Nung una, di ko naunawaan. Yung pala, yung kaluluwa ko. Amen. Kaya nung makita ko na, sabi ko, bakit nandito yung pangalan ko? Yung pala, pinapanalangin pala ako nila pastor. Amen? Hanggang sa dumating ang araw, yung prayer nila, nangyari ba? Nangyari. Dahil kumilos ang Panginoon. Amen. Next. Meron pa ba yan? Sabi po ng Matthew 7:7, humingi kayo sa Diyos at bibigyan kayo. Hanapin ninyo sa Kanya ang hinahanap ninyo. Minsan kung kani-kanino natin hinahanap eh. Tama po ba? Minsan ang hinahanap natin yung nakamotor dyan, yung meron ditong Tama ba? At makikita ninyo, kumatok kayo sa Kanya at pagbubuksan kayo. Humingi kayo, manalangin tayo sa Panginoon. Amen. Tayo'y tinuturuan ng Panginoon na lumapit sa Ama. Si Jesus Christ mismo, tinuruan tayo manalangin sa Ama. Humingi. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para gaya ng sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin. No? May paghingi, may paglapit. Alam naman ni Lord na kailangan natin, tama? Pero sabi ko sa inyo kanina, when we pray, pinakikita natin na tayo'y nagpapakumbaba at kailangan natin ng Diyos. At nagiging effective yon dahil nakikita ng Diyos yung puso natin nagpapakumbaba sa Kanya. Amen. Sabi diyan, next, meron pa ba? Sapagkat ang lahat ng humihingi ay tatanggap. Sino rito may hihingin sa Panginoon ngayon? Kapatid, tatanggap ka. Konti lang, yung iba hindi nag-amen ha. Naniniwala ka ba na sa paghingi mo sa Panginoon, tatanggap ka? Yes, nakasulat pangako yan Sapagkat ang lahat ng humihingi ay tatanggap. At ang naghahanap ay nakakakita at ang kumakatok ay pinagbubuksan. Bakit? Kasi tapat si Lord. Amen. Hindi kanya nga pababayaan At hindi kanya iniwan kailanman. Kaya yung iyong paglapit sa Panginoon, sigurado, tiyak, gagawa siya sa buhay mo. Kaya kung may hinihingi ka, kapatid, sa Panginoon, sa iyong paglapit, sa iyong pananalangin,
hindi ka bibiguin ni Lord. Huwag kang magsawa na lumapit at humingi sa Kanya. Minsan araw-araw na, baka taon nyo na hinihingi. Amen? Pero baka sinusubukan lang ni Lord. O meron siyang binabago sa iyo kaya hindi mo pa natatanggap. Nire-ready ka ni Lord sa great and mighty things na pangako niya. Sige po, palakpakan natin si Lord. Yung promise niyang great and mighty things, nire-ready ka eh. Kasi ayaw ni Lord na makurap ka. Maring ibigay niya sa'yo pero mawawala ka naman sa Kanya. Hindi rin hahayaan ng Panginoon yon. Amen. So, maghintay ka lang sa Panginoon. Next. Ang sabi diyan, kayong mga magulang, kung ang anak ninyo ay humihingi ng tinapay, bibigyan nyo ba ng bato? Siyempre, hindi. Sabi rito, next, at kung humihingi siya ng isda, bibigyan ba ninyo ng ahas? Next, kung kayong masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong Ama na nasa langit, ibibigay niya ang mabubuting bagay sa mga humihingi, sa mga lumalapit, sa mga nananalangin sa Panginoon, sa mga nagpapakumbaba sa Kanyang harapan. Doon siya nalulugod dahil nakikita ng Diyos na nagtitiwala ang Kanyang anak sa Kanya. Pero ang hindi mo paghingi, sabi ko nga sa inyo, pag mamataas sa Panginoon. Amen? Kaya ang utos ng Panginoon, humingi kayo eh. Kahit alam naman niya ang kailangan natin araw-araw, di naman yan lingid sa Kanya. Amen? Ang gusto ng Panginoon, hingin natin. At sa ating paghingi, dapat tama ang ating puso. Kasi pag hindi tama ang ating puso, tatanggap ka? Hindi rin. Iko-correct ka muna ni Lord, tutulungan ka muna niya, aayusin niya muna yung karakter mo, yung puso mo, para yung blessing, yung malaking bagay na inihanda niya sa atin, hindi masayang. At magiging kagamit-gamit sa Kanyang kapurihan. Amen. No? Kaya minsan, hindi pa yata natin tinatanggap kasi may inaayos pa si Lord sa'yo. Huwag kang mainip. No, ang kailangan po rito, maging bukas ka. Magpabago ka, magpabasag ka ng puso sa Panginoon. Alisin mo yung pagmamataas, yung pagmamalaki. Gustong-gusto ni Lord na pagpalain ka, kapatid. Amen. Sabi nga kay Pastor Pin ko yata narinig to, no? Na si Lord gigil na gigil pagpalain tayo. Yan ang totoo, hindi niya para i-withhold yung para sa'yo. Amen. Ang totoo, yung kaaway ang humahadlang. Hindi ang Diyos, kasi para sa'yo yun eh. Binayaran na ni Lord ng Kanyang anak sa krus. Kaya hindi niya para i-withhold yun. Tinuturuan ka lang ni Lord, inihahanda ka lang para hindi ka malayo sa Kanya. Lahat ng bagay para sa atin. Amen. Walang kulang, kumpleto tayo sa Panginoon, kapatid. Maging yung kalusugan mo, yung karamdaman mo, para sa iyo, yung malusog na pangangatawan. Hindi niya para i-withhold yan, binayaran niya eh. Yung kakulangan, hindi sa Diyos yan. Ang plano ng Diyos sa atin ay umaapaw na pagpapala at maging pagpapala tayo sa iba. Yan po ang Diyos natin. Kung lalapit tayo sa Kanya at hihingi, yung puso mo, babaguhin niya. Para hindi ka mawalay sa Kanya, sa Kanyang presensya. Amen. Next. Kapag mananalangin kayo, sabi ng Matthew 6:5, huwag kayong tutulad sa ginagawa ng mga pakitang tao, mahilig silang manalangin ng nakatayo sa mga sambahan at sa mga kanto sa lansangan para makita ng mga tao. Ang totoo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Next verse. Sa halip, kung mananalangin kayo,
pumasok kayo sa inyong kwarto. Sabi diyan, at isara ang pinto at saka kayo manalangin sa inyong ama na hindi nakikita. At ang inyong ama na nakakakita sa ginagawa ninyo, ang lihim na magbibigay ng gantimpala sa inyo. So yung pananalangin, sino rito nananalangin? Kahit mag-isa ka, effective yan. At ang sabi diyan, no, isara nyo ang inyong kwarto. Ibig sabihin, walang distraction. Amen. Walang makakadistract sa inyo sa pananalangin at paglapit nyo sa Ama. No, napakaganda nung shinare last time ni Mean. Sabi niya, pag siya'y nananalangin, yung cellphone niya, inilalayo niya sa kanya. Amen. Bakit? Kasi distraction yun eh. Minsan gusto natin mag-pray pero yung cellphone natin nasa tabi natin. Pag nag-ring o nagbigay ng notice na may message kang na-receive, nawawala ka na. Amen. Nananakawan ka na ngayon. No? Imbis na makalapit ka sa Ama, nang masolo mo siya at makapagpuri ka sa Kanya, yung focus mo nawala na. O nananalangin ka, nakaharap ka sa television, hindi mo tinurn off, habang nananalangin ka, biglang may nag-flash, commercial, sexy. Nawala ka na sa focus. Iba na espiritu mo. Pero sabi diyan, di ba? Pumasok ka sa iyong kwarto at isara mo ang pinto. Saka ka manalangin, ibig sabihin, walang distraction. Hello. Walang aagaw ng attention mo sa Panginoon. Sa oras na ikaw ay mananalangin, ikaw at ang Diyos lang. Sa oras na ikaw ay magbabasa, ikaw at ang Panginoon lang. Kaya minsan, pag nananalangin si Amiga sa taas, bumababa ako. Kasi nagiging distraction ako minsan. Amen. At pag siya naman ay nananalangin, pag alam niyang tulog ako, siya naman ang bababa. Kasi magiging distraction siya sa pagtulog ko. Amen. Ibig sabihin, pinatawa ko lang kayo. So ang pananalangin, kung mananalangin ka mag-isa, alisin mo yung makakahadlang para si Lord masolo mo. Kasi hindi mo rin tatanggapin pag hindi mo siya nakausap, pag hindi proper yung communication. Kaya minsan, makipag-usap ka, di ba? Pag merong distraction, yung instruction, nakalimutan mo o mali. Tama. Ngayon, magtatalo pa kayo kasi ikaw eh. Kasi hindi mo naunawaan yung instruction. Nagkaroon ng distraction. Pero pag inalis mo yung distraction, pag ikaw ay lalapit sa Panginoon through prayer, malinaw mong maintindihan yung kanyang instruction. At tatanggap ka. Palakpakan natin si Lord. Kaya sabi diyan, kung mananalangin ka, mag-isa to pwedeng maging effective yan. Kung maririnig mo ng maayos, proper ang communication, walang hadlang. Amen. Aalisin mo yung mga cellphone sa tabi mo, yung mga TV, turn off mo. Amen. Walang Netflix sa harap, walang NBA, walang tanggol. Amen. Kayo lang dalawa ng Panginoon. At sigurado, tiyak, hindi ka magkakamali. Amen. Next. Sabi diyan, sinabi ko sa inyo, ang totoo, ano man ang ipagbawal ninyo sa lupa, Matthew 18:18 hanggang 20, ay pagbabawal din sa langit. At ano man ang ipahintulot ninyo sa lupa, ay ipahintulot din sa langit. Verse 19. Sinasabi ko rin sa inyo, na kung magkasundo ang dalawa sa inyo rito sa mundo na ipanalangin anumang bagay, ipagkakaloob ito ng aking Ama na nasa langit. Verse 20. Sapagkat kung saan may dalawa o tatlong nagkakatipon, amen, dahil sa akin, kasama nila ako. Palakpakan natin si Lord.
Kung yung kanina panalangin na ikaw ay mag-isa, eto, kahit marami kayo, 2 o 1, basta't lumalapit kayo sa kanyang pangalan, effective yun. Kaya meron tayong morning prayer, tama? Kaya merong dawn watch, no? Na may kasama kang mga kapatid na lumalapit sa Panginoon. Hello, nagiging effective siya pag nag-a-agree tayo. Sama-sama tayong lalapit kay Lord through prayer and may agreement tayo na tayo'y lalapit sa Panginoon at hihingi. May mga gumagaling, amen. May mga lumalaya, may mga pinagpapala. Bakit? Kasi inilapit natin sa Panginoon eh. At ang sabi ng binasa natin kanina, kung hihingi kayo, tayo'y tatanggap. Kaya yung ating pananalangin, bigyan nyo ng halaga. Hindi para sa Diyos, kundi para sa kapwa natin. Di ba sinabi kanina ni Pablo? Dahil mahalaga kayo sa akin, sa aking panalangin, kasama kayo. Hello, hindi pansarili. Yung ating panalangin, pag marami tayo, para din sa iba. At very effective yun. Pag nakikita ng Panginoon na tayo ay nagkakaisa sa iisang bagay. Na ang hangad natin ay yung ating kapatid makatanggap. Hello. Bakit sabi ni Pablo, sama-sama tayong tatanggap eh. Hindi lang tayo lang. Amen. Dapat para din sa iba. Sabi nga ni Pastor Tony, maging maawain, mahabagin, at matulungin. So yung panalangin natin, katanggap-tanggap kay Lord yan. Amen. Kasi nakikita niya tayo'y nag-iibigan, nagmamahalan, at ipinakikita natin ito sa pamamagitan ng paglapit natin sa panalangin. Inilalapit natin yung ating pamilya, nilalapit natin yung kaligtasan ng kanilang kaluluwa, inilalapit natin yung kagalingan sa kanilang karamdaman, amen? Inilalapit natin sila na yung kakulangan na meron sa kanilang pamilya ay tutugunan ng Panginoon. Amen. Nagagawa ang Panginoon sa buhay nila at sila ay magpapatotoo dahil ang Diyos ay tumutugon sa panalangin. Amen. At yung mga pangako ng Diyos, mapapatunayan nila sa kanilang buhay. Wow, totoo pala. Na sa panalangin, kumikilos ang ating Panginoon. Palakpakan natin si Lord. Next, ang sabi rito, Luke 5 verse 15, pero lalo pang kumalat ang balita tungkol kay Jesus. Kaya dumating ang napakarami pang mga tao upang makinig sa mga aral niya at, ano sabi diyan, upang mapagaling sa kanilang mga sakit. Ibig sabihin, nung oras na yon, maraming nangangailangan na mapagaling ng Panginoong Hesus. Kailangan nila ang Panginoong Hesus nung oras na yon para sila ay pagalingin sa kanilang mga sakit. Verse 16. Pero ang sabi diyan, laging pumupunta si Jesus sa ilang at doon nananalangin. Amen? Alam ni Lord na kailangan niyang magpagaling nung oras na yon. Pero ang una niyang ginawa, pumunta sa ilang at nanalangin muna. Amen? Ibig sabihin, yung ministry niya hindi magiging effective kung hindi siya manalangin muna. Marami po sa atin, ang tawag doon, napakasipag sa ministry. Amen. Pero kulang sa panalangin. Kapatid, mapapagod ka, hindi mo kaya yan. Unahin mo muna si Lord. Sa iyong ministry, siya ang gagawa. Siya ang kikilos. Kaya minsan napupuno ka, parang feeling mo ang bigat-bigat, hindi mo kaya. Kasi busy ka sa kanyang kaharian, pero yung ministry mo sa King, sa Diyos, nakalimutan mo. Yung personal, quiet time mo sa Panginoon. Kaya yung mga worship team, especially yung mga junior, lagi natin yan pinaalalahanan.
Yes, pwede kayong tumugtog dyan. Maganda yung mga talento nyo, mahuhusay kayo. Pero pag hindi nyo inuna ang Panginoon, mapapagod kayo. Hindi kayo tatagal. Amen? So kailangan, kumonek muna kayo sa Panginoon. Mag-recharge. Meron kayong word na pinangahawakan sa Panginoon. At ang Diyos na mabuti ang gagawa sa ating mga ministry. Hindi po tayo, it's not by might nor by power, but the Holy Spirit will work through us. Iaalaw lang po natin ang Panginoon. Palakpakan po natin si Lord. Patapos na po tayo. Saan si ano? Sabi po rito, next, nang panahong iyon, pumunta si Jesus sa bundok at magdamag siyang nanalangin. So bago siya mag-minister, bago siya mag-ministry, mag-minister nung araw na yon, nanalangin muna ang Panginoon. Amen? Kasi alam niya, kailangan niya ng kalakasan ng banal na spirito. Yun ang magbibigay ng yun ang magpapalaya, yun ang gagawa, magbibigay ng kapangyarihan sa atin para magawa natin yung ating ministry, accompanied by signs, wonders, and miracles. Kasama yan. Kaya may mga gumagaling. Sabi nga ni Pastor, anino pa lang nila Pedro. Gumagaling na yung bawat madaanan ng kanilang mga anino. Bakit? Dahil yung puspos ng banal na spirito, yung mga lingkod ng Diyos. Amen. Sabi diyan, Luke 6:12. Next na. 13. Kinaumagahan, tinawag niya ang mga tagusunod niya at pumili siya ng 12 o 12 mula sa kanila at tinawag niya silang mga apostol. Yung pala yung unang verse nun, nananalangin muna ang Panginoon at after niyang manalangin, tsaka siya pumili ng kanyang mga magiging kasama. Amen. Kanina nabanggit ko, kung meron kayong pagpipilian at nahihirapan kayong mamili, lapit sa panalangin. At si Lord ang magbibigay ng direction sa atin upang hindi tayo mamali ng desisyon. Sino rito merong pinagpipilian? Merong opportunity o merong dumating na isang bagay na kailangan niyang mamili at nahihirapan ka. At kailangan mo ng instruction ni Lord na malinaw. Amen. Kung ikaw yun, lapit sa Panginoon, manalangin. Ano yung ginawa ng Panginoon kanina? Bago siya pumili, bago dyan sa verse 30 na yan, nanalangin siya. Kinausap niya ang Panginoon. Amen? Maaring sa pag-aaral mo yan. Maaring yung magiging partner mo sa buhay. O maaring yung karir mo, pinagpipilian mo. Walang aksidente sa Panginoon. Amen. Pero lumapit ka sa Kanya para hindi ka magkamali. Para yung pangako ng Diyos ang mangyari sa iyo. Huwag kang lalayo doon sa plano niya, doon sa pangako niya, sa Kanyang salita. Amen. Dahil yung pangako niya mas maganda kesa sa sarili mong plano. Maring nagpaplano ka ng maganda. Walang masama dyan. Pero pag hindi sa Panginoon yan, ang dulo niyan, pagsisisihan mo lang. Pero kung yan ay sa Panginoon, hello, magpupuri ka kay Lord pag hindi ka nagkamali. Lapit. Hello, lapit sa Panginoon through prayer. Yung instruction niya, maririnig mo yan. Sigurado ako, hindi ka magkakamali. Hindi ka bibiguin ng Panginoon. Hindi ka niya iniiwan sa oras na ito at hindi ka niya pinababayaan, kapatid.
Hello. Andiyan pa po ba kayo? Andiyan pa po? Next. Ano po sabi diyan? Magtiwala ka ng buong puso sa Panginoon at huwag kang manalig sa iyong sariling karunungan. Napakahalaga ng pananampalataya mo kay Lord, sabi ni Pastor kanina. Yung ating faith, diyan nagsisimula ang lahat ng plano ni Lord sa'yo. Nung tinanggap mo siya, nagsimula ang magandang plano ng Diyos sa'yo. Yung mga inagaw sa'yo ng kaaway, unti-unting inire-reveal sa'yo ng Panginoon through the Holy Spirit. Amen. Magtiwala ka ng buong puso. Buong puso sa Panginoon, kapatid. At huwag kang manalig sa iyong sarili. Ihayag mo yung laman ng puso mo sa Panginoon, kung ano yung nararamdaman mo, para hindi ka magkamali. Lord, naririto ako sa sitwasyon na napakahirap at ayokong mawalay sa iyo, Panginoon. Ayokong mawala sa plano mo, hindi ang plano ko, Panginoon, kundi ang plano mo ang matupad sa akin upang yung pangako mo ang matupad. Amen. Dahil mas the best pag si Lord. Mas the best. Maniwala ka. Pag kay Lord yan, hindi ka iiwan ng Panginoon. Verse 6, alalahanin mo ang Panginoon sa lahat ng iyong lahat. I-acknowledge mo si Lord sa buhay mo, sa mga plano mo, sa mga desisyon mo, sa mga pagpili mo. Siya ang lapitan mo. Amen. At ituturo niya ba? Yes. Nagkakamali ba yung kanyang salita? Hindi. Pag inuna mo ang Panginoon, lumapit ka sa Kanya, amen, ituturo niya sa iyo ang tamang landas. At doon sa tamang landas na yon, doon mo mararanasan yung mga kamangha-mangha, yung great and mighty things na promise ng Panginoon na hindi mo kayang sukatin sa iyong buhay, na hindi mo inaakala na kaya palang gawin ng Panginoon. Amen? Yun ay nagsimula sa iyong pananalangin. Paglapit sa Panginoon. Palakpakan po natin si Lord. Kapatid, ayaw ng Diyos na magkamali ka ng landas. Ang gusto niya, tuong ka sa tamang tatahakin ng iyong buhay. Kasi pag tama ang tinatahak mo, hello, andun si Lord na una pa sa iyo. Amen? Pero pag mali, parang hindi mo maranasan yung presence ni Lord kasi wala ka dapat dun eh. Yung pagpili mo, napakahalaga niyan. Yung desisyon mo araw-araw, napakahalaga niyan. Minsan parang sa'yo, baliwala. Minor lang, pero hindi mo alam. Yung minor na yon, doon kasi simula ng kaaway. Unti-unti, hindi mo alam, nawawala ka sa pangako ng Diyos. Amen po ba? Palakpakan natin si Lord. Naniniwala ako na ang Diyos nangusap sa inyo sa oras na ito. Hallelujah. Meron pa, no? Sabi po diyan, mula kay Simon Pedro, isang lingkod at apostol ni Jesucristo, para sa inyong lahat na tulad namin tumanggap ng napakahalagang pananampalatayang mula sa ating makatarungang Diyos. Napakahalaga po ba? Yes. At tagapagligtas na si Jesucristo, verse 2 hanggang verse 4 na lang po yan, sumagana nawa sa inyo ang kagandahang loob at kapayapaan ng Diyos sa pamamagitan ng inyong pagkilala sa Kanya at sa ating Panginoong Hesus. Verse 3, tinanggap po ba? Sino tumanggap? Sabi ko sa inyo, huwag kayong papayag na wala kayong tatanggapin sa oras na ito.
tinanggap natin sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos ang lahat ng bagay na magtuturo sa atin upang tayo'y mamuhay na maka-Diyos. Ito'y dahil sa ating pagkilala kay Nino, kay Jesus na kanyang anak, na siya ring tumawag sa atin upang bahaginan tayo ng kanyang kaluwalhatian at kadakilaan. Verse 4, last verse, sa paraang ito'y binigyan niya tayo ng mga dakila at napakahalagang pangako upang makaiwas kayo sa nakasisirang pagnanasa ng sanlibutan ito at upang makabahagi tayo sa kanyang likas bilang Diyos. Kapatid, yung pangako ng Diyos ay para sa iyo. At yung pangako niya, hindi lang basta pangako. Ang sabi niyan sa English, exceedingly great promise. Exceedingly great promise. So saan mo gusto? Sa plano mo o sa pangako ng Diyos? Sa pangako ng Diyos. Kasi ang pangako ng Diyos, ang plano niya sa iyo, mas the best. Kumpara sa plano mo, maaaring the best yung plano mo, pero mas the best kung isusuko mo sa Panginoon ang iyong kalooban. Amen. Palakpakan po natin si Lord. The best na palakpak sa Panginoon. Tayo po tayo. Hallelujah. Tayo po'y manalangin. Salamat, Panginoon, sa oras na ito. Pinupuri ka namin, aming Ama, at Panginoong Hesukristo na nagplano sa amin ng lahat ng mabubuting bagay. At lahat ng pangako mo, Lord, ay aming mapanghahawakan, Panginoon. Lord, sa oras na ito, hinahayaan po namin yung aming mga kalooban na mag-submit sa iyong kalooban. Alam namin, Panginoon, na sa pamamagitan ng aming paglapit sa iyo, paghingi, Panginoon, kami ay tatanggap. Sa aming paghanap sa iyo, Panginoon, at sa aming pagkatok sa iyo, O God, hindi mo kami papahiyain. Ikaw ay magbubukas, Panginoon. Ikaw ay aming makakatagpo, O Lord. Panginoon, patawarin mo kami, O God, kung sa mga nauna naming desisyon sa aming buhay, hindi ka namin kinilala at in-acknowledge, O God, sa aming mga desisyon. At sa oras na ito, Lord, lumalapit kami sa iyo sa aming panalangin. At naniniwala kami ang iyong mga pangako ay aming mapanghahawakan. Ang iyong mga salita, Panginoon, ito'y totoo at mangyayari sa aming buhay. Lord, pinanghahawakan namin yung salitang aming tinanggap through our Pastora Belinda, na ang langit at ang lupa ay maglalaho, ngunit ang salita mo ay mananatili. At ito'y aming pinanghahawakan, Panginoon, na sa iyong mga latay, Panginoon, kami magaling na, Panginoon. Na ang aming kahirapang nararanasan, Panginoon, hindi ito mananatili dahil ikaw na ang nagpakahirap sa amin. At dahil sa iyong paghihirap, kami ngayon, Panginoon, ay pinagpala mo. At magiging pagpapala rin sa iba. Lord, sa oras na ito, may mga kapatid rito na kinakausap ka, Panginoon. At naniniwala ako, anuman po yung nilalaman ng kanilang puso ngayon, yung mga inilalapit nila sa panalangin sa oras na ito man po ay personal o para sa kanilang pamilya, kaibigan. Ikaw ang Diyos na tapat na nakakaalam ng bawat nilalaman ng kanilang puso. Lord, katagpuin mo ang aming mga panalangin. At maranasan namin, Panginoon, yung pangako mo, Lord, na kamangha-mangha sa aming buhay. And we claim it in the name of Jesus. Dahil yan ay tinapos na ng aming Panginoon. At kami kumpleto sa Panginoong Yesus. At walang pangako mo ang hindi mangyayari
dahil sa iyong anak na aming pinananampalatayanan. Lord, sa oras na ito, dinideklara namin, Panginoon, na anumang mabubuting bagay na sinimulan mo sa bawat anak mo na naririto ngayon, Lord, ikaw ang lulubos at tatapos nito sa aming mga buhay. Panginoon, nananampalataya kami sa iyong anak na nagbayad na lahat ng negatibo sa aming buhay at ito'y pinalitan mo na, Lord, na mga pagpapala sa lahat ng area ng aming buhay, walang gawa ng kaaway. Ang mananagumpay, Panginoon, kahit isa man sa aming pamilya ay wala siyang makakanti. Dahil kami po'y hawak at binalutan mo ng iyong banal na dugo. At sa kapangyarihan ng banal na Espiritu na nasa amin, Panginoon, lahat ng plano mo'y matutupad. Lahat ng pangako mo, Panginoon, ay matutupad. Dahil ang Diyos na nagsabi nito ay hindi sinungaling. Salamat at meron kaming makapangyarihang Diyos na tapat at hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. At pinangahawakan namin, Lord, ang mga salita mong buhay, makapangyarihan at gagawa. Ito'y hindi babalik sa iyo nang hindi magaganap sa amin. And we claim it in Jesus' name. Salamat, Panginoon, na kami ngayon tumanggap ng lahat ng meron ka ay para sa amin. Dahil kami hinirang mo na tagapagmana mo, Panginoon, at hindi kami papayag na hindi namin tumaranasan. At kami magpapasalamat, Panginoon, dahil mabuti ka. Na bagamat hindi kami naging mabuti sa iyo, kami ginawa mong katanggap-tanggap dahil sa nag-iisa mong anak. Salamat, Panginoon, karapat-dapat ka sa aming pagpupuri. Karapat-dapat ka sa aming pagsamba at pagluwalhati. Tanging sa iyo lang, Panginoon, ang lahat ng aming pagdakila. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ng tumanggap ng pagpapala ng Diyos ay sumigaw ng malakas na Amen and Amen. God bless po. Magkamayan po tayo.